Good morning guys! So it's my day off today and we will be going to the one of the most visited tourist spots here in Israel. Papunta na ako ng bus stop kung saan sumasakay sila Ronald. Kasi hindi ko alam kung dadaan doon sa amin. So time check, it's already 7:52 at dadaan daw yung bus around 8:15 or 8:10. Magtatatlong taon na ako. But hindi ko pa napuntahan yon. Actually, malapit lang siya sa workplace ko, which is Dead Sea. So, sa unahan lang siya, 30 minutes away from Dead Sea. We will be going to Masada National Park. And kasama ko si Ate Maricel today. Kasi day off niya din. So, niyaya ko siya. Siyempre, mas masaya kung may kasama, di ba? Malamig ngayon. It's actually 13 degrees. Pero, maaraw, which is good. Guys, nandito na ako sa bus stop. At nandito si Ronald. Hi ka naman sa vlog. Hi. Gagala kami sa Masada. Hindi siya sasama guys. So siya papasok siya sa trabaho, kami gagala kami ni Ate Maricel. So ayan. Busy ang kalsada kasi papasok ang mga estudyante. Tuturan ka na kasi. Kung sa Pilipinas, yung pasukan ng mga estudyante is 7, dito pasukan nila like 8, no? Siguro magsa-start ang klase nila mga 9, around 9. Kasi tanghali na eh. Buti na lang naka-all black ako, hindi halata. Halata ba? Hindi. Kung naggagala tayo sunod. Bakit senior citizen ka? Yun guys, nakasakay na kami guys sa bus. Dito sa Ate Maricel. Lipat din siya? Hindi ko alam. Dalawa lang ang bus, for sure lipat. Ito yung ano, ito siya. Hey guys, so touchdown Dead Sea. So kasama ko na sa Ate Maricel. Ayan, buti naman sumama siya. Day off niya rin. So actually dapat 9:30 yung bus, pero pagtingin ko sa Google Maps, na-delay. Namula siya 9:50 pa daw. So sasakay kami ng 384. Pwede rin tayong sumakay ng 444 actually. Guys, ayun palang workplace namin. Kita niyo yun? Enjoy Hotel. Nasarap kami ng Oasis. So update guys, we are still here. Wala pa rin yung bus. Tanghali na. So sana makakapunta pa kami, no? Guys, nandito na yung bus, guys. So ask namin kung dadaan sila sa Masada National Park. Hello, Masada. Touchdown guys, Masada. So if you're from Dead Sea, you can ride bus number 384 or 444 papunta dito sa Masada National Park. So actually nandito pa lang kami sa labas. Visitor Center, Cable Car and Museum. So mag-ask tayo kung saan ang entrance. Hello. Hello, good morning. Good morning. This is the entrance? Yes, you go over there. And from right, you see the building? This one. There. Thank you. Have fun. Baka kami nagtutour din, tingnan mo. Dami mga sasakyan. So, paakyat pa pala kami, doon pa pala sa taas. So, ito na, simula na ng hiking. Salo pala nag-chineda sa ako ng pang-hiking. Ayan. Ito ang ano guys, parang museum siguro to. Yeah, museum yan. Tapos doon tayo sasakay para sa Kaya, cable car.
This is the Masada National Park. Yun yung Masada pala, oh. Yun sa kabilang view. Yun o. Sa kabilang view. Yun. Oh. Kita mo yun. May parang bintana, yung dalawa. Oo. Pwede pa baba, pwede. Hindi ko. Parang ano, problema. Pabab. I still have bones. Ang baakyat talaga. Umiinom pa naman ako ng milk. Kasi guys, dito, may two choices ka. Cable car, paakyat sa Masada, and pinaka madali, maglakad. Madali daw. May snake path sila. Pag sa bus pala, makikita mo talaga siya. May tubig ka? Sana ako! Kahit 3 floor, okay lang. Guys, nag-hiking na po ang mga person. So ilan kaya mababawas ngayong araw na timbang? Grabe, pataas pa. Doon pala tayo galing, oh. Doon kami galing, guys. Go! Hanapin namin yung entrance, bibili kami ng ticket. Of course, magki-cable car kami kasi mainit. Di kami ready, guys. Mag-hike. Ang daming mga hikers kanina, nakita mo? Mga bata. Look at our view. Tignan yung hagdan na aakyatin namin. Tapos last part doon pala sa baba. Wow! Look! Boketo. Hi. Hello. Tickets in the shop. This one? Okay. Hala, ito yung ano, yung paakyatin natin. Guys, meron silang miniature ng Masada. Wow. Hello. Cable car? Both ways? Yeah. For two? Back and forth. 182 shekel, please. 182. 182, yes. For 2 persons? Ano ka? One floor up, here by the steps. There's a video, 7 minutes explanation. And then cable car every 15, up and down. And outside next building, on this floor, there's a museum included. So keep the tickets, okay? Okay. Thank You can scan you. the map here. Oh. May map. You have pamphlets? We are for sale and we're out of English. What language? Oh, you don't have English? What language do you speak? English. Nakabili na kami ng ticket. So, it's 90 shekel. Back and forth na siya ng cable car. And kasama na ang museum. Dito, mamaya na lang tayo dito, no? Sana yung 7 minutes na video. Ah, dito. Dito ba yun? Unless she took you to spots that weren't. Parang wala naman. Kailan ba natin ito? What language would you like? English. Upo tayo doon. Sige, yun yun. Guys, manonood muna kami ng video presentation. Sun excavations. With Ige Eliadim, the head of the excavation team, would stand on the mountain and read Josephus Flavius' description of the account. And like any other king, built his palaces to the highest standards of his day. Ladies and gentlemen, I invite you to climb the mountain. So guys, here is the cable car. Dito pala. Saan pa? Ah, dyan. Ayan na. Sige na, ayan na. Saan siya? Paano ba to? Hello. 10 minutes. I'm going to meet you over there and I'm going to So we are waiting, guys. So what's next? Sasakay na kami ng cable car.
Dito tayo para makita na ng view. Excited ka na? Okay. Ito, baka ma-misplace. Ito na naman tayo eh. May fear of heights ka? No. I don't wanna tie you up now. I don't wanna do the thing. I don't wanna have you, baby. I just wanna have a fling. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Yeah. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Ooh. I wanna go down, stay, kissing your feet, and you make me crazy. Right before I go, that's the time that I'm gonna show all the crazy things that I'm gonna do to you, baby. So, nandito na kami sa Masada National Park. This is the fortress of King Herod. So, after ng era ni King Herod, guys, na-occupy ito siya ng mga rebels, mga Jewish rebels, cause they don't want to be ruled by the Romans. So, nagkaroon ng Romans versus the Jewish. So, 1,000 Jewish, umakyat sila dito. Siguro nagtago na din, no? Against the Romans. So this is the quarry. Look, guys. So they really preserved this. Grabe. Imagine before nandito si King Herod, nandito si Eleazar ben Yair. This is the commandant's residence. Wow. Ito yung kwarto dati, guys. Saka yung bathhouse. Ito yung mga remains, guys. Closed circuit camera. Uy. This is another room. Wala nakalagay. Pero yung sa video kanina, yung parang bathhouse, swimming pool. Uy, this is another room. Ah, ito siguro yun. Tingnan mo kasi may butas. Wow! Guys, look at our view. Hala, kaganda. Oh my gosh. Explore pa namin. Akit kami dito sa next. So, itong fortress, actually 3 layers siya. Grabe, ang galing naman ni King Herod, no? Very rich. Main entrance square. Ayan. So this is it. Oh, ito nga oh. 1, 2, 3. Grabe, ang galing. This is the miniature, guys. Bato ata yun. So, as I was saying earlier, nagkaroon ng Jewish and Roman war.
So yung mga Jewish rebel, also known as the Sicarii, umakyat sila dito guys sa fortress ni King Herod. Dito sila nagtago. Actually, 1,000 daw, 960 or 1,000 na mga Jewish rebels, they stayed here. Dito sila nanirahan, dito na sila talaga tumira. And after that, yung mga Romans, talagang hinanap nila kung nasa ng mga rebels hanggang nakaabot sila dito. Gumawa sila ng campsite nila dyan sa baba. I don't know if you can see, hindi ko kasi ma-zoom yung camera. Ayan. Gumawa sila ng campsite nila. After that, nag-decide sila na gumawa ng rampa at ginawa nilang slave ang mga Jewish. So nakita ni Eleazar ben Yair na mga Jewish yung gumagawa ng rampa. So napagdesisyon na nila na hindi nila sasaktan yung mga gumagawa ng rampa kasi mga kapatid nila yun. Ang pinaka plot twist dito guys, para hindi sila masakop ng mga Romans, ay nagkaroon ng mass suicide. Nagpakamatay sila. Grabe no. So nag-draw lots. Draw lots sila, 10 tao. And then yung mga 10 tao na napili, sila yung na-assign kung sino yung papatayin nila. So yung pag-akyat ng mga Romans dito, wala na silang naabutan kasi patay na lahat ng mga rebels dahil nag-mass suicide sila. Look at my view guys. Kita niyo ang Dead Sea? We are on our way to the storerooms. Ayan, may nagpapapicture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guys, so papunta kami sa storeroom. So dito nakatago lahat ng mga food supply nila. Since naging fortress na nga rin nila ito, nandito na lahat ng mga kailangan nila. May mga tanim na rin sila dito. So it's like oasis, no? Sa desert, grabe. Imagine mo sa Judean desert, may ganitong palace. It's a 3-story na palace. Ito mga example ng mga storerooms. Baka dito nila sinistore ang kanin nila, bigas, mga karne, gulay, prutas. So hindi sila talagang magugutom kasi they have this storerooms. Look at this. Hala, may mga ano pa lumang mga bato. Kaya marami nagtatanong, how can they survive here? Sabi dito, but the stores laid up within would have excited still more amazement, for here had been stored a mass of corn, amply sufficient to last for years, abundance of wine, oil, besides in every variety of pulse and piles of dates. Marami palang dates. Grabe, ang laki. Dito tayo sa loob ng isa sa mga storeroom dito sa Masada National Park. So talagang hindi sila magugutom sa laki ng mga storeroom nila. Baka nandito naka-stock yung mais or yung wine. Sabi nga sa video na napanood namin kanina, this is the last stronghold of the Jewish. Kaya itong site na ito, actually this is considered as UNESCO World Heritage Site. This is very important para sa mga Israeli, especially sa mga Jewish. Grabe ang history dito guys. Imagine, 1,000 people, 960 to 1,000 people died here because of the mass suicide headed by Eleazar ben Yair. It is very big. Actually, nasa taas pa lang tayo. Di pa tayo nakababa. This is another storeroom, I think. Ito guys, ito yung mga bato. Sa picture ng mga bato, ito yung mga names. So, si Eleazar ben Yair, nag-draw lot sila kung sino yung mga papatay. Sa mga kapwa lang rin nila, mga rebels. This is the bathhouse. Oh my gosh, it's beautiful. Imagine si King Herod na liligo dyan. Andiyan siya nakaupo, tapos sasakal siya. Grabe, it's really big. Ayun pati, may underground. Halati. Tingnan mo, silipin mo. Grabe. Tapos nung wala silang bakal, paano nila nadikit yan? Bato lang talaga, literal. Patong-patong. Grabe. Meron silang silsail. Ayan nga, ito Pakinig tayo sa kanila. Back then, and then from the outside, probably from there, you would light fire, and with a pump, you would push the hot air between the two
floor of the hollow area and through the walls, taking it up. Oh, ayan. Now the roof Guys, grabe. so the heat would not leak. Meron din silang sauna dito. Like people had domes. Siguro dito naglalagay ng kahoy, no? Papasok yung init dun sa loob para mainit ang ligo ni King Herod. Social. Kasi baka mapasma siya. So take note na sa una pa lang tayo palasyo na sa taas. May dalawa pa guys na sa baba. Akit tayo sa next na palace ni King Herod. So this is the Northern Palace. Guys, can you see that? We have the beautiful view of Dead Sea and the Jordan. What? Nishma. What is this? Ah, guys, mosaic guys. Ito yung Northern Palace guys. Nasa taas kami. Actually tatlo. Kanina sa gitna kami. Ito yung pinakataas na palace. Kaya nga doon yung yung sa baba. Di ba tatlong layer? Ooh, smile tayo. This side, you can see how this side is actually Look at our view. low. So we are going down guys to the Northern Palace. Te, pag nahulog ako doon, tawanan mo ako. Shalom. How are you? Wow. Sige, nandito na tayo. Nandito na kami sa pinakababa ng palace. Pakita mo tayo kung saan tayo nanggaling na hagdan. Turo mo. Over there. Yeah. Kampo ng mga romance. Yung square po na yon. Dito na guys, ang last destination. Wow! Tingnan nyo itong mga columns. Grabe. And now we are at the lower terrace. We are at the last terrace. Ang tawag pala guys is terrace. So first, second, third. Ito na yung lower terrace ng palace. Actually, sinilip namin dito. Meron pang sa baba, kaso sarado. Siguro delikado na siya. Kita nyo yung mga columns? Grabe. Imagine before, si King Herod's nandito. Nandito yung mga Jewish na mga rebels. Ang ganda. This is the desert. Judean desert to guys. At sa gitna ng Judean desert, may palasyo. Grabe, kudos sa nakadiscover. Ang ganda. Kita nyo yung Dead Sea sa likod? Tingnan nyo yung isa. May sariling mundo. Sabi dito, si Edward Robinson and Eli Smith were the first to identify the site of Masada in 1838. The site was first climbed in 1842 by Samuel
wall cut and WTPing and extensive archaeological excavations were later led by Yigael Yadin, 1963 and 1965. Tapos guys, in the year 2001, naging part na siya ng UNESCO World Heritage. Pagod pero worth it. Worth it ang 91 shekels. Actually, first time ko makasakay dito. Si Ate Maricel kasi best in gala din siya. Nakapunta na siya sa Mount of Temptation. Gusto ko rin puntahan yon. Naka-cable car na rin siya sa Mount Hermon. At ito, pang third niya na cable car dito sa Israel. Ako first ko na cable car dito sa Israel. Hoping makapunta rin ako next time sa Mount of Temptation kasi isa rin yun sa mga gusto kong puntahan. So malapit na kasi matapos yung contract namin dito. So isa-isa ko na ina-explore. Minsan kahit ako nilang mag-isa, last vlog ko is sa Tiberias. Kasi kung magpaplano, parang hindi natutuloy yung plano, diba? Yeah. Kaya minsan yung, sige, ganyan, bukas tuloy tayo. Ang ganda, sulit ng 91 shekels. Mahal siya, but worth it. Syempre, mini-maintain nila ito. Kailangan nila ng funds, diba? So, magkano? 91 shekels, kung i-convert natin siya sa Philippine peso, 1,547. But worth it, guys. This is Israel. This is UNESCO World Heritage Site. Guys, tingnan nyo guys. Ito yung aakitin namin. Napakataas. So, grabe yung exercise ito. Nag-day off kami pero para kami nagtrabaho. Worth it naman ang view, ang everything. Bukas worth it din ang Pamaol kung sa Ilonggo pa. Ano ba sa Tagalog ang Pamaol? Ha? Ambot? Ano ba sa Tagalog ang Pamaol? So guys, we are at the remains of the Watergate. I thought Uy. This is the Watergate. The remains of the Watergate. Amazing. Before pala, during the siege, they have the coupons para sa mga food nila, guys. This is literally an oasis because everything they need is here. Look at this. This is where they store the water. It is called cistern. Akala ko kasi ang cistern is yung kapatid na babae. Ang tawag pala dito is cistern. This is where they store their water. Grabe, ang lalim. Para siyang balon. So balon. It's a well. And I am unwell right now. My legs are unwell. There are numerous large tanks as reservoir for water. So, ang sources ng water nila is sa bato. So, hiniwa nila yung mga bato, guys. Doon sila kumukuha ng water. What a beautiful place! Can't believe I'm here. Guys, hindi namin alam kung saan na to. Part pa rin siya ng cistern. Uy, grabe, ang daming mga nagfi-field trip. Dapat doon pala tayo dito tayo. May synagogue din pala sila, guys. This is their synagogue inside the palace. Wow, amazing, kompleto. Columbarium Tower. This is the ramp, guys. Ito yung ramp. Ramp, yung rampa. So yung mga Romans, guys, gumawa sila ng rampa para maabot nila yung fortress ng mga Jewish. Yeah. At yung natapos na nila, pag akyat nila dito, wala na rin silang nadatnan kasi nag-mass suicide ang mga Jewish na rebels. Nag-suicide sila dito, guys.
So wala na rin kasi ang mga Jewish na mga rebels, they don't like to be under the Romans. Ayaw nila magpa-under sa mga Romans. That is why nag-decide sila na magpakamatay. Grabe no, very tragic ang story dito. Maingay na. Ewan ko kung naririnig nyo ako, ang daming mga bata dito. This is the campsite of the Romans. Grabe. Dito sila nagtago. Dito sila nagstay while they are building the ramp paakyat sa fortress ni King Herod. Ooh. Hi! Byzantine West Gate. Grabe, akala ko tapos na yung tour namin kanina. Sabi ko pa naman tapos na. But hindi pa pala guys. The palace of King Herod is very big. Grabe, may north, may west. And now we are at the western side of the palace. Guys, naka-high blood na yung mga teacher nila dito. Kukulit na mga bata. I cannot imagine, no? Ako kasi teacher ako dati. At yung nagre-retreat kami, grabe. Ang hirap kayo mag-handle ng estudyante. For your information, 5 years akong naging teacher. Share ko lang. Alam ko wala naman kayo pakialam, but I'm just sharing it. What is this? Ah, this is the palace. Ito yung itsura niya dati, guys. Guys, nandito kami sa other side ng palace. Grabe, ang laki. Ayan, may photographer tayo. Picture muna tayo. Siya po ako bumuka yung ano eh, yung vlog. Kaya ang tagal ko. Sana all. So, ito yung picture niya, guys. Small palace and rebels. Uy. Ay, CR! May CR. Te, tingnan mo. May CR. CR? May tubig. Inom tayo tubig. Bye! Guys, finally. Ah, may kalamig. Aray. Stupid. May CR pala dito. Pangsot. Grabe guys. Still can't believe a place like this exists. Grabe. Nag-exist pala talagang ganitong lugar. This is the ruins. The palace is very big. Imagine before, kung hindi pa to nasira ng mga Romans. May mga buildings pa dito. Ayan. They have souvenir here. Look, ito yung ano ng helmet ng mga Romans. Uy. May ballpen, meron silang camel. Bakit may crocodile? Why do you have crocodile here? Before we have crocodile here. Mga tumbler, keychains. Wait, telephone niyo po. Hello. Hindi dapat May kalo. 30 ka na lang. Isa? Malaki, oh. Isa lang. At least makita mo siya, oh. Weh. Wala, ito sa Masada ko to nabili. Yung nag-OFW pa ako sa Israel. Guys, look guys. Uy, cute. Nice. Dapat kanina mo. I'm gonna buy this. Guys, pabalik na kami ng Dead Sea. Sasakay na kami ng cable car. Ang dami ng turista. Ganda kasi doon pala yung souvenir shop. Meron pa mas baba, di ba? Kaya nga.
After nito, bago pala kami bumalik sa Dead Sea, pupunta muna kami sa museum kasi nandoon yung mga nakita nilang mga gamit dito like mga sandals, mga old na scroll. Right now, I'm really hungry. Gutom na guys. Yay! So guys, balik na kami guys. Masarap ka. Dito ka naman. Saan? Dito ka. Sige. Kanina doon ka sa babae. Para yung i-view mo yung ano. So, pabalik na kami. Punta kami sa museum ng Masada. After that, we will be having our lunch at Agadir. We will be eating chicken wings. Yee! Akala ko po Koreana po kayo. Hindi. May kababayan po tayo. From Zambales. Hello. Ganda guys, 20 shekels lang. The small one is 16 shekels. Ito yung binili namin sa taas. Same price lang siya. So guys, pabalik na kami sa bus stop. Babalik na kami sa Dead Sea. Kakain kami ng lunch sa Agadir. Yung museum, actually very nice. 10 over 10. Kaso madilim. Nakakatakot kung ikaw lang mag-isa. Guys, nakasakay na kami ng bus. Punta na kami ng Dead Sea. Kakain na kami ng lunch namin. Nag-food trip na. Yeah, binigyan ko siya ng ng chocolate. Biscuit na chocolate. May chocolate. Sakit na aking paa guys. Nabangga kasi ako sa bus. May bukol. Kita mo sa hindi sa bus hindi literal na bus. Nabangga ko yung sa ito. Ito, dito. Kanina pagbaba. Feeling ko nagkapasa. Guys, special kami guys. Kami lang pasahero. Kami lang talaga literal. Wala talagang mismo. Ganda na guys. This is my view.
Guys, andito na ang food namin. Kakain kami. And of course, may dala kaming extra rice. Mamaya, hintayin mo natin yung sauce. Baka mauli tayo. Wow, chicken wings. Ito, fries, and then the onion loaf. Thank you. You're welcome. It's the aftermath. Parang hindi halata gutom ang mga person Busog. May fries pa kami guys and onion loaf. Hey guys, so katatapos lang namin kumain, busog. Uwi na kami ng Dimona, so see you on my next vlog. Bye! Bye!